Dasalin muna natin ang coronavirus prayer. A coronavirus prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick were made well. Come to our aid now, in the midst of the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Heal those who are sick with the virus. May they regain their strength and health through quality medical care. Heal us from our fears, which prevents nations from working together and neighbors from helping one another. Heal us from our pride, which can make us claim invulnerability to a disease that knows no borders. Lord Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those who are sick or who have died. As they worry and grieve, defend them from illness and despair. May they know your peace. Be with the doctors, nurses, researchers, and all medical professionals who seek to heal and help those affected and who put themselves at risk in the process. May they know your protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they know your peace as they work together to achieve it on earth. Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness, or only a few, Lord Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang mahimik pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggang, tanging ikaw lamang. Hanggang mahimik pa akong naririnig
dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang saan, hanggang kailan kita mahal. Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Di ko magagawa lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayo naroon. Tony Lagman dito sa Radio Filipino USA Facebook Live at tayong ngayong gabi ay walang kasama. Soul of Night. Unless merong humabol. Anyway, yung pinatugtog natin, it's a nice song and believe it or not, these are si David Dimusio. And yung babae hindi natin alam pangalan eh. Nakalagay lang Russian girl, no? I admire yung mga ganito, yung mga foreigners, no? Singing our Filipino or Tagalog songs, no? And I doubly admire them because kita mo yun. Hindi they can pronounce the Filipino words correctly and clearly, no? And admire them, no? Maraming ganyan no sa YouTube pagka minsan nakakapanood ako eh. Nagugulat ako, no? How these foreigners can easy learn, no? Palagi ko kasi ang music is no? It's like an international language na if you like music, no? Talagang gagawin mo, no? Especially if you listen to the original composition or the original songs, no? How they pronounce or how they sing it. And plus yung singer na nag-i-interpret diyan, foreign singer. Kung minsan yan no, yung inspiration no. They like the melody, no. They like the songs. They research on the songs. They look for the meanings of the songs that they're singing. Kaya kung minsan makita mo, mas feel na feel nila. Feel na feel nila yung inaawit nila. So, yun, no? Napakaganda, no? Napakaganda. Yung inawit nila ay yung hanggang, no? Hanggang. Sino ba ang original na kumanta nun? Si ano ba? Meron ako noon eh. Meron ako noon isang version, pero hindi sila kalimutan ko na. I'm sure somebody from out there alam ko sino yun. Yeah. So anyway, I think nung last time nga pala nalito ako, no, I was thinking of Jimmy Sarenas when I saw yung isang listener natin na si Jim Banayad. Katapayo pala kasi ni Sarenas yun no.
And Jimmy cannot be with us because ngayon pala yung ano niya, yung Friday prayer meeting niya, no? So sabi ko sa kanya, nag-text siya sa akin na he will not be able to join dahil nga he would be with his prayer group. Sabi ko sa kanya, sama mo kami sa dasal, sama mo kami. Tapos sabi niya, bakit? Are you okay? Concerned siya, no? Maybe kala niya nagkasakit tayo or what, no? But sabi ko, pray for us, no? Pray for our family. And at the same time, pray for the madlang people, no? For our protection dito sa COVID-19. As we all know, no? Itong mga nadidevelop na mga variants, no? Mas contagious. But, mas mabilis mag-spread. Ayan, naubo na ako. Anyway, ayun, sabi ni Rico Villegas Flores, ayun, si Wency Cornejo, ang original na kumanta ng Hanggang. Okay, so sino pa ba ang buhati sa atin dyan? Si Azira Q. Ano? Pinahirapan na naman ako. Nibram. Ano ito? Baliktarin natin, Marvin. Marvin, ano yung isa? Ang hirap yata, ano na. medyo mahina ako sa magbasa ng baliktad. But anyway, Marvin, if my guess is right, welcome to our program dito sa Radio Filipino USA. Tiga saan ka, Marvin? Ayun, si Master Marvin . Okay. Kumusta ka dyan, Master Marvin? I think natin siya, naging guest natin siya dito sa ating station. So, si Jim Banayad is also nandyan. Good evening. Good evening, Jim. Kamusta ka dyan? Pag-golf ka ba? O bukas pa naka-schedule yun? Yan. Okay, sabi niya, Tony, this is Master Marvin. Yan. Eucariza. Yan. Naalala niyo ba yung i-interpret sa atin yung feng shui. Feng shui. Ganon. So, kamusta ka dyan, Marvin? I hope everything is well. And alam nyo, ito si Marvin, masyadong jet setter. He travels far and wide, no? Dahil sa kanyang sa kanyang skills of interpreting, no? Maabot to sa China, no? Tinatawag siya doon para to perform feng shui o feng shui, no? So, kamusta ka dyan? Hope everything is fine. At solo ko ngayon dito, Marvin . Kaya medyo alalay lang tayo. Alalay lang tayo. Okay, si Rico medyo matagal ka nang wala. Everything is okay? Everything is okay ba dyan? Okay. So hopefully everything is okay at nakakatakot, no? Nakakatakot dahil nga because of the yung mga variants nitong COVID-19 which can spread easily, although sabi nila less toxic to, no? Mas hindi masyadong masyado kang madadown, but it can spread very fast, no? Kasi ang mga findings konti ang symptoms, kaya kung minsan hindi mo alam, you go up and about and then hindi mo alam, you spread the virus. So ingat lang tayo, always observe yung parating
ano pa rin ng CDC. Mask, social distancing, wash your hands, or yung mga sanitizer nyo dyan, dapat always carry it wherever you go. Ayun, at ang may bagong ano, no? May we have the three actually dati ngayon meron na tayo naka-roll out dito na yung Pfizer vaccine sa yung Moderna vaccine. Yung ang main difference would be yung Pfizer medyo kailangan talagang mataas na malamig na lugar para maging mabisa pa rin, no? Although ang Moderna medyo mas mababa, kaya ang Moderna yun ay binibigay sa mga government facilities or mga taong o kaya mga facilities na walang they're not equipped with freezers na talaga mababa ang temperature. Hindi gaya ng mga hospitals. Mga hospitals medyo sila doon no? Medyo equipped sila with all the freezers, no? Pero yung mga government offices, ganyan, hindi sila masyado. Maybe refrigerator, pwede, no? Meron sila. So, yun ang dalawa, no? Yun ang dalawa. At unfortunately, no, this is a news na napakinggan ko itong gabi. Parang na out of stock. Kung kailan sinabi na available, magiging dun sa mga nagva-vaccine, may mga centers na silang sinet up to give yung mga 65 and above and all those who have pre-existing conditions, mabibigyan na, no? Kasi dati-dati, hold down nila yung mga stocks nila noon for the second, second dose ng vaccine. So, binigay na. binigay na. At the middle of it, medyo, sabi, wala na. Wala na. Ewan ko bakit. I think nawala talaga ang focus kung ano ang dapat i-prioritize, no? Isipin mo yun, biglang mawawala at the middle of the game. Samantalang ang plano dyan is to really order and reorder hanggang hindi ma-vaccinate ang karamihan sa atin. But anyway, siguro with the coming administration na mapo-focus na sa talagang running the government, malulutas natin. So hopefully, and we pray that ma-resolve na at mabigyan naman ng itong mga taong bayan na relief, no, in terms of yung being able to receive the vaccines, and at the same time, no, para bang confidence yun, na medyo may first round protection ako, second round protection. Tapos after a few days of the second dose, medyo ka na, no? Di ka na sigurong mag-apply, no, sa trabaho. Dahil yun ang natin, priority natin, how people can go back to work, no? After almost a year na, no, na ganito. So hopefully everything will normalize, no? But the priority is to have all the people be injected with the vaccine. May binigay tayong link last time, no? Yung unfortunately talaga medyo waiting time ngayon mahaba na raw, no? Yung ano ba 'yan? Athena ba 'yan? Nakalimutan ko na yung link. But anyway, palagay ko nasulat ko yun . Ayun, Athena. OTHINA, no? Ito yung website na yung if you are 65 and above, pwede ka mag-register doon, and pagka available na, bibigyan kayo ng email o kaya tawagan kayo, and then pwede na kayong pumunta doon sa whichever facility they would ask you to go to. Yun, no? So, huwag niyo kalimutan yun. Iaano natin ulit mamaya. Okay, sabi ni Jim Banayad, no golf for me the month of January.
palamig muna sa COVID. Yan, totoo yan, Jim. At medyo baka mamaya kung kailan nandyan ang vaccine, doon pa tayo tatawaan. At kung minsan yung we tend to put our defense down. Pero wag natin gagawin yan. Yes, sabi ni Marvin, the pandemic is more serious. Yan. Talagang serious matter yan. And we have to really be careful. No? Take care of ourselves. Sabi ni Rico, pray. But I brought myself sa ER. Thank God. It went well. Thanks for asking. Okay. Bakit ka nag-ER? No? Did you feel the symptoms or what? But anyway, basahin natin yung isa pa. Ton, sabi niya, they are trying to confuse ang mga tao. Kagagawan na naman ni may question mark ka pa. Anyway, kung minsan ako confused nga ang mga tao, no? They lalabas sa TV na they're being open sa mga ibang pwede nang makatanggap ng vaccine, pagkatapos bigla na lang lalabas na wala nang stock. Wala nang vaccine, no? But ang understanding ko kasi noong nung ni-roll out yan it would be a continuous supply, no? Kasi kung ako pharmaceutical company, paghahandaan ko yan no? Paghahandaan ko yan. But of course, no, being in business, siyempre pagka yung kumbaga sa the process is pagka may purchase order ka, no? Siyempre yung mga pharmaceutical companies hindi naman gagawa kung wala ka namang intent to buy, no? Supposedly na talagang pinrogram na yan para ma-increase ang capacity ng production ng mga pharmaceutical companies to come out with the vaccine, ang gobyerno ang nagbibigay ng queue, no? Okay, bigyan mo pa kami ng 50 million, 100 million. Okay, di ba? Kasi dapat talaga merong program na hindi lang yung sa mga hospitals, no? Bakit kung yung mga health centers gamitin lahat ng mga facilities or professionals who are licensed to give the injection ma-utilize. So if you have a plan to have these people or facilities involved, then you have to have more vaccines, no? But mukhang walang coordination, no? O kaya walang foresight. Okay. So, ano ba yan? Tingnan natin itong si Felisa Garcia. Good evening, Tony. Solo on board. Ingat. Ayan. Oo nga, solo on board Kaya, kayo din dyan sa Pilipinas, Ingat. And by the way, yun nga, there's a third vaccine that's coming out, made by Johnson & Johnson. And I was reading something about dito sa very aware na tayo dito sa Pfizer vaccine saka dito sa Moderna vaccine, but yung sa Johnson & Johnson, another pharmaceutical company, is coming out, no? Pero nasa pa sila nasa clinical trial period. I think baka hindi ko alam kung second stage to, going third stage ng clinical trial. Itong Johnson & Johnson, based on preliminary studies, clinical studies, binigay na sa mga 805 volunteers, yung antibodies against the novel coronavirus, ang effectivity rate niya is 90%, by 29 days. Okay? So,
medyo ano, no? Kasi kung 800 volunteers pa lang ito, medyo maliit yung population, no? Pero yung 90% after 57 days daw, 100% na, no? Yung effectivity rate. Pero itong Johnson and Johnson, talagang ano ito, no? Yung parang yung sa flu vaccine, bibigyan ka no nung virus na konti para yun nga, no? Pag in-introduce kasi sa body mo yun yung natural defense mechanism mo, yung mga antibodies mo, magpro-produce ng something to guard or go against that virus, no? So, pero ang maganda dito, ang sabi nila, no, ang side effects daw such as fever, muscle aches, and injection site pain, madali mawala, no? Pero doon sa Pfizer saka Moderna, medyo ano yun prominent, no? Prominent doon sa kanilang study, no? So hopefully no ma-approve ito, but they're still conducting maybe a bigger trial, no? And tignan natin, no? So hopefully, and one good thing about this parang mukhang hindi na wala nang kailangan refrigeration nito, ha? Room temperature yata pwede na ito no? So maganda, no? Maganda. Hopefully sana makumpleto yung clinical trials nila, and in terms of side effects, effectivity, sana medyo lalong tumaas, no? So that we have more vaccines in the market, no? Para halos lahat, kung three heads are better than one. Kung tatlo-tatlong kumpanya nagpo-produce niyan, mas marami tayong matatanggap ng vaccines, no? At na pwede nating gamitin. 'Yon. So, 'yon ang update sa ating new vaccine, ang Johnson and Johnson, no? Okay. May sinabi yata dito si Rico Sabi niya, "You are right, Ton. Planado na 'yan. Huwag makinig sa masasama ang loob. We have enough supplies." Huwag makinig sa mga masasama ang loob. We have enough supplies. Yun ang sa instinct ko lang, no? Parang yung sinasabi ni Rico totoo, no? Kasi kung ako pharmaceutical company, kunyari ako Pfizer, alam ko ako lang ang may may gamot na to. Para bang ang instinct ko mag-produce na ako nito kasi baka mamaya pagka nag-order sila hindi namin makaya yung production no? Kaya magba-buffer na ako, buffer stock na ako. Ngayon, ang problema ang problema kasi hindi natin alam meron bang stock sa warehouse? Kasi sinasabi doon sa TV, na-deliver na raw yung last batch, wala na, no? Pero yung initial na order nila, million yun, no? Pero ilan pa lang na i-injectionan. So, hindi natin alam kung ano, no? Kasi ang communication between this administration and the public ay parang medyo hindi clear, no? Hindi clear, no? Walang transparency, hindi mo malaman kasi for the longest time wala tayong naririnig, wala tayong naririnig sa updates ng kung ano nangyari, kung ilan. Dapat yan they do it on if not daily, every other day, weekly, pero wala no? Wala tayong mga updates from the administration in terms of ano ba nangyayari sa operation itong ating ating COVID-19 vaccination, no? So tama ka diyan sa observation mo Rico, no? Talagang kung minsan mahirap okay, ano pa ba? I think we posted that. So Rico is working in a facility. Si Rico medyo maraming
maraming intelligence siguro sa loob, no? And he works in a healthcare facility. So baka nakakakuha siya ng mga info, no? Na info na hindi natin alam. So ganyan lang. At maraming salamat for your comment. And sana nga di lang ang ka na maraming supplies, and ang importante lang dyan ma-roll out para maibigay na sa mga tao. Anong gagawin nila doon kung nandun na sa bodega? Nasa bodega hindi naman dinidistribute o kaya hindi ibigay sa mga kulang mga tao. So anyway, ngayon the same topic, no? Ano bang balita natin sa Pilipinas? Sa Pilipinas meron silang vaccine din, you know? I don't know kung available na. Siguro available na, no? Kasi may Pfizer din sa Pilipinas, eh, no? Hindi ko alam kung available na at kung magkano, no? Ang Pfizer vaccine, kung meron man o nagpo-produce na doon sa Pilipinas. Same with Moderna. But there's one vaccine na medyo controversial na pinag-uusapan ngayon doon, yung galing sa China, no? Ngayon, ang pangalan niya tanong is Sinovac, no? Sinovac. Sino is yung more alluded to as China, di ba? Sinovac. Sinovaccine. Merong kami isang kaibigan na nag-post dito sa Viber group namin, ano? Sabi niya, pinost niya ito, no? I hope my classmate, no, would allow me to share this. Yung comment na binigay niya rito, no? If I were to be vaccinated now and was given the option to choose between Sinovac and Pfizer, I'd choose Sinovac, sabi niya, no? And ito ang reason niya. Here are the reasons why. Sinovac daw, no? Kasi ako wala akong, I don't know anything about Sinovac, no? Alam niyo naman dito, siguro hindi sila even sa press, no? Even dito sa atin, wala tayong masyadong alam dito sa Sinovac vaccine na to. But anyway, no, ang sabi dito, no, the reason why pipiliin daw niya yung Sinovac, kasi ang naririnig lang natin dito, ang Sinovac is only 50% effective, no? But ang sinasabi dito, Sinovac has 100% efficacy rate for severe cases, no? Which means that I'm practically immune from getting severe COVID, no? It is also 78% effective against mild to moderate symptoms, no? So para bang inaano nila, no, kinakategorize nila, no? 100% efficacy for severe cases, no? And then also 78% effective against mild to moderate symptoms. Ang medyo nako-confuse ako dito, no? Kasi kung ang severe cases 100% ang efficacy, bakit sa mild to moderate symptoms 78% lang? Mas mahina 'yun eh. No? Di dapat 'yun ang 100%, no? 100% sa mild to moderate. And 78% doon sa medyo severe cases, no? Medyo confused ako, no? Ewan ko lang, ano, if I share the same thinking with you guys there, no, mga nakikinig sa atin. Sabi niya, Sinovac had more than 13,000 participants in its clinical trials, no? If I'm not mistaken, Pfizer had 3,400, no? Hindi ko alam kung ano ang total number of patients, no, that was tried with Pfizer, no? Pero sa itong Sinovac, since galing to sa China, talagang doon maraming tao. marami kang talagang
hahakot doon. Tuloy natin. The Pfizer vaccine has 95% effectiveness rate at protecting an infected person for developing mild to moderate COVID. Only, no? Sabi niya. As for severe symptoms, they simply mention that the vaccine is amply effective to prevent severe illness. Yan, no? Yan doon daw, no? Hindi natin alam kung yung literature, ano? Kasi yung usually, you know, pagka being the pharmaceutical company myself, no? Pagka binigyan ka ng isang bote, o kaya ng isang gamot, no? Merong ano yan eh, merong tinatawag na brochure, no? Brochure o kaya yung tinatawag na may tawag sila doon, no? Yung basta't nandun lahat yung composition, kung anong indicated yung gamot na yon, yung side effects, no? Severe side effects, mga contraindications, yung wag mo kukunin kung wag mong iinumin to kung ganito, meron kang ganito, ganon, no? So, very detailed yon, no? Very detailed. Hindi ko naman ako nakakuha ng kopya ng ganon, no? So, I wouldn't know, no? I wouldn't know. So, anyway, tuloy natin, no? Ang sabi dito, however, during Pfizer's phase 3 clinical trials, only 1 out of 10 severe cases was vaccinated, no? So, 1 out of 10 severe cases was vaccinated do sa phase 3. Even Pfizer's 95% effectiveness rate is being disputed because only 170 participants in their phase 3 clinical trials out of the 3,410 were PCR-confirmed COVID-19 cases. ito yung ganun, ano, yung medyo yung protocol kasi merong mga protocol yan eh, no? Pagka nag-clinical study ka, may protocol, no? Ano ba ang gagawin, no? Ano ba ang sistema ang gagawin, no? Merong yung placebo, meron yung talagang tunay, no? Yung mga placebo iinom noon pero walang effect 'yon, no? Pero hindi nila alam kung placebo o yung effect, yung may injection sa kanila, hindi nila alam kung placebo 'yon o kung yun yung tunay vaccine. Ngayon, i-monitor nila yung mga yan, no? Pagkatapos mostly pagka kumuha ka ng mga participants dyan, they would select na yung most probable na mai-infect, no? Kunyari, mga nurses, mga doctors, o kaya mga nagtatrabaho sa mga facilities, no? Mga healthcare facilities. Basta taong medyo talagang exposed, no? Na pwedeng ma-expose sa virus. So malalaman nila kung yung produkto mo effective, kung yung mga na-vaccinate, chine-check nila, hindi nagkakaroon ng COVID, no? Samantalang doon sa kabila, yung nabigyan ng mga placebo, nai-infect, no? Ganyan lang nila malalaman no? Kung yung effectivity ng gamot. So anyway, sabi yung gano'n, ano? Since ang contention dito is 170 participants in their phase 3 clinical trials. Ang ibig niyan sabihin dito, no? Yung 19 cases out of the 3,240, ma-reduce ang efficacy rate to 19%, no? Okay, so kanya-kanya interpretation yan, hindi? Di ganyan ang interpretation. So sabi niya, Sinovac clinical trials in Brazil, no? So medyo na sa Brazil nagkaroon din ng clinical trial nito, no? Where all medical workers with a very high infection risk, no? Furthermore, Pfizer is yet to provide more raw data for peer review. Also, Sinovac
has no reported critical side effects so far, no? The same thing cannot be said about Pfizer, no? So hindi natin diyan sa Pilipinas, ano, I don't know um, kung meron ng mga na-inject nitong itong Sinovac or ng Pfizer vaccine, no? But the more na people are being vaccinated, mas maraming no, mas madidetermine mo kung talagang ang effectivity rate, ang side effects, tumataas ba, bumababa? Lumalaki ba ang o tumataas ba ang effectivity rate? Tumataas rin ba ang side effects? O yung mga iba mas walang side effects na nararamdaman, no? So ang baseline diyan is mas maraming nasubukan yung gamot, mas conclusive, no? Mas conclusive yung effectivity rate, yung side effects ng gamot. So hihintayin natin 'yan, no? Hihintayin natin 'yan, pero in the meantime, yun nga, no? Ang importante yun nga, may protection tayo, no? May protection tayo. And based on mga naririnig natin from the scientific people, yung kahit na yung mga new variants na sinasabi nila, protektado, effective pa rin yung kanilang vaccine sa mga ganong strains, no? So again, no, kailangan medyo we have to monitor, ganon, no? Okay, so sabi ano ba yan? Okay, sino pa ba nandito? Ayan, si Beth, no? Good evening, RF USA viewers. Ang mga kuya. Hello, sabi niya. Magandang pagbati rin dyan, Beth. Ha? At hope everything is well dyan. At medyo tuloy-tuloy ang pag-iingat natin. Sabi ni Rico, Ton, ang nakakatakot sa atin ay ang mga rebelde, no? Yung NPS. Huwag lang i-hijack ang mga supplies for provinces, no? Sana naman, 'yon. Totoo yan, ano? Dahil mga tao, no? Critical sa mga tao yan. Malaki needs, no? Malaki needs niyan. Marami nangangailangan yan. Kaya dapat talagang bandayan, no? Enough security na these vaccines, no? Kung ang gobyerno ay may program din sa atin na maibigay sa mga the poorest of the poor, no? Lalo na yung mga talagang di ka na afford, no? Yan ang mga taong medyo mas talagang ma-expose kasi yung mga yan cannot afford to not work, no? Yan ang mga kasi do or die. Damn if you do, damn if you don't. Pag hindi ka nagtrabaho, patay ka rin. Dahil gugutom ka. Wala kang kakainin. Wala kang... So, hopefully, no, na lahat ma-maintain in good order para lahat tayo malipasan natin itong crisis na ito, no. Hindi lang naman dito sa Amerika kundi worldwide, no. And I hope all these vaccines, no, will be readily available sa mga citizens of different countries. Ayan, no? So, ayan ang mga developments natin, but in the meantime, tayo ay no? At ang mga reports dito sa atin, dito sa local sa Amerika, maraming nai-infect, no? Lalo na raw sa mga supermarkets, no? Yung mga ano diyan, no? Yung mga tellers diyan, yung mga nagme-maintain ng mga resupplying ng mga gamit o mga goods na nakalagay sa mga estante,
no, they are exposed, no. Kasi kuminsan ang mga supermarkets, no, ah, karamihan niyan ano merong front door, merong back door, no. May front door, may back door, siguro doon dinideliver yung mga supplies. Yung front door is doon pumapasok ang mga tao. Malalaki yung mga ano yan no, mga warehouse o bodega o what, no. Malalaki yung mga lugar na yan. But ang problema is ventilation, no. Kahit siguro buksan mo yung pintuan, no. Karamihan diyan yung pintuan naman hindi naman ano no, hindi naman tagusan din kaya more or less walang circulation o kaya walang lumalabas na hangin. Nagsi-circulate within sa loob ng grocery or supermarket. Kaya yun ang nakakatakot kung ang sinasabi nga nila itong bagong strain mas mabilis kumalat, yung mga yung mga tellers diyan, yung mga nag-i-stock ng mga ano diyan, hindi nila alam, no? Floating around yung virus na yan kaya wala tayong magagawa. Kaya ang pinaka-importante, observe, no? Observe yung wearing of mask, no? Yung hand sanitizer saka yung distancing, no? Huwag masyadong malapit pag makipag-usap para hindi makipag-exchange ng ng virus sa bawat isa't isa, no? At the same time, yung sanitizers, no? Maraming sa mga supermarkets, meron sila, no? They supply, makikita na nandoon, no? May makita mo, mayroong silang wipes, no? Before you use the carts, punasan nyo, no? Punasan nyo ng wipes at mag-hand sanitizer kayo sa provided na hand sanitizers nila. And at the same time, no, dapat may baon ka rin. Kasi pagka mawak-hawak ka doon ng mga bagay-bagay, hindi mo alam kung sino mawak noon, pagkatapos biglang nangati ilong mo. Di ba? Di sana kung naka-cover yung ilong mo at naka-ano ka sa protective mask ka, baka hindi masyado, no? Pero kung hindi, kuminsan merong mga iba, no? Ako, isa na ako diyan, guilty ako. Pag nangati ilong ko, hindi ako kontento na gusto ko yung doon mismo sa skin ko kakamutin. If you were also think of that way, yun, risk of infection yon. Kaya before doing that, no, kung naisip nyo, teka, ngati, nakamutin ko, pero mag-sanitizer muna kayo bago nyo gawin yun, no, para medyo safe tayo. So many things, no, at in a way, no, maganda ito kasi nasasanay tayo na to be very clean, no, at very conscious sa mga ginagawa natin na parati tayong medyo may defensive attitude towards being infected, no. So yan, no, kaya meron ba tayong diyan, do we have friends or meron tayong balita na kung sa Pilipinas how are they doing in terms of the vaccination, no? Meron ba kayong mga kamag-anak doon na vaccinate na o do you know the programs on how it is being run right now, no? At very interested lang ako how we can compare baka mamaya mas efficient sila doon, no? Dito sa atin. And we can share some informations, no, that might be able to reach some of the authorities diyan sa gobyerno para gayahin, no. Walang masama sa mabuti at more effective way of doing things, no. But I think President-elect Biden, talagang no, kumbaga sa parang talagang gustong-gusto ng pumiglas at be on top of the situation, no. Well, ganyan ang attitude ni Biden because of compassion, no. Alam niya, no, maraming tao nagsasuffer because of this situation. Maraming tao na would like to go back to work pero hindi sila because of this situation. Kaya
ayun ano, meron na may balita doon na sabi niya ang plan niya once he assumes office, yung financial help ng mga tao, ibibigay niya 'yon, no? At marami siyang program, no? Pati yung ano nga, no? His hands will be full, no? Kaya pati nga yung administering yung distribution of the COVID-19 vaccines, how it will be. Pero sa mga salita niya talagang at least may plano, no? At least meron tayong naririnig how it will be processed, no? How the administration will go about in trying to reach as many people as they can, no? Kasi importante yan because people they just wait, no, and listen, no, kung ano ba, no, ano bang instruction sa amin, ano bang pinagagawa sa amin, and they need answers, no, they need answers dahil if you nabantugan tayo ng ang Amerika, they really take care of their citizens, no. Yan ang ano, no, yan ang I feel na ang compassion ni President-elect Biden ay nandun, ano, along that line. So, pagdasal natin ang ating President-elect that he will do a good job, that all his cabinet members would cooperate with him. And at the same time, tayo rin, no, we can play a very important role, no, by being helpful, by being encouraging, no, by being patient. Alam mo, kung minsan nandyan no, yung iinit ang ulo mo dahil nga pupunta ka doon, ano, pupunta ka. Merong mga ibang tao na tinatawag nila yung nagbabaka sakali, no? So they go to the site na alam nila, no? Alam mo na, word of mouth yan mabilis mag-spread. Uy, punta kayo doon. Yung mga naka-receive na ng vaccine, punta kayo doon, ha? Ako na-injectionan ako kahit hindi naman ako nag-register, basta nagpunta ako doon, no? So yung maraming pupunta doon. And then sasabihin sa kanila, wala na ha? Naku, iinit ang ulo no? Ha? Bakit yung isang kapitbahay ko na vaccinate hindi naman daw nag-register, ganyan. So maraming mag-flare up dyan. So let us be patient, Let us be persevering sa mga taong tutulong sa atin, no? Kasi alam natin na merong mga ibang facilities, no, na open 24 hours, no, to give the vaccine. Hindi biro 'yon, merong mga iba diyan pagka dahil sa kanilang yung kanilang taos-pusong pagsisilbi sa taong bayan, they extend their hours, no? They sacrifice their time from family para lang to do their jobs, no? Kaya bigyan din natin sila ng konting leeway, ng allowance na sometimes na nag-flare up din sila, no? Medyo umiinit ulo pagka matagal na nagtatrabaho, pagod na. Tayo, wag na natin silang let us not aggravate, no, yung situation that they are in, no. Bigyan natin sila ng allowance, bigyan natin sila ng encouragement, pagdasal natin sila, no, that they be strong at the same time. Yun nga, no, pati nga sa pamilya nila na lalo yung mga doctors, nurses sa mga mga hospital, isipin nyo, no, kung yung mga doctors na-vaccinate, mga nurses, but yung pamilya nila, lalo na yung mga anak nila, mga bata, hindi pa na-vaccinate, they can, pwedeng through their clothes, things that they bring sa hospital na kung minsan medyo naging careless, na-expose doon yung mga members ng ibang family, they can be also carriers, no, to their own families, no. Kaya napaka-challenging ang role ng mga healthcare providers ngayon, mga nurses natin, mga doctors natin.
So instead of na ma-irritate tayo because of the delay that we experience, let's try to understand. Yan. Okay? Medyo malat na ako. Ah, ah, si Rico, palagi ko nakatatawa ito. Okay, so ano ba? We have a few more minutes to go and tayo medyo magpapaalam na. Hindi na tayo mag-extend dahil medyo na tayo. I would like to wish my son-in-law, no, birthday bukas, no? Husband of my youngest daughter. Isa lang naman yung daughter ko eh. Will be celebrating his birthday tomorrow. Hector, happy birthday and may you have many more. At sino pa ba may mga birthday? I think may apo, no? Pero next week pa yun. Next week pa. I'll ask my wife to remind me. Dahil baka mamaya magtampo sa akin yung apo eh. Ayun, sabi ni happy birthday. Maraming salamat. Rico. Okay, kamusta ba si Georgie dyan? Rico, nagkakausap ba kayo? Okay, sabi ni Rico, God bless you and stay healthy. Yan. Papalam na yata sa akin si Rico. Anyway, medyo siguro mag-upisa na nga tayo magpaalam, dahil medyo malat na tayo. But gusto ko magpasalamat sa lahat ng ating mga listeners, sa lahat ng mga parating nandito na sumusubaybay sa atin. Si Rico, si Fe, si Babes, si Babes Yap. Of course, si Marvin, si Jim Banayad, sino pa ba nandyan? Kanina parang hindi ko lang si ating isang lawyer pa, si Bet Rojas, of course, and pangalan nito, kalimutan ko na. Pag hindi nag-post, hindi ko maalala. So anyway, maraming salamat po. And today is Friday and we're looking forward towards the weekend. Ingat tayo at let's go out and enjoy the sun. Medyo mainit-init tayo ngayon. Medyo binigyan tayo ng break sa lamig. At let's expose ourselves sa araw dahil vitamin D raw yan, panglaban sa COVID. But of course, still maintain distancing, wearing a mask, and have your sanitizers always on hand. Kaya mag-ano tayo, let's enjoy the weekend, but let's be safe, and always remind friends and families to do the same. Okay, magkita-kita tayo Monday, babalik tayo at if any other developments about itong situation natin ngayon tungkol sa COVID-19 will keep you updated. And don't forget, ulitin ko ulit, yung website dito para sa Orange County ito, But you can Google, maybe COVID-19 vaccination centers, ganyan, it will direct you, depende kung saan kayo. But for Orange County, itong website na Othina, Oscar, Tango, ano yung AIDS? Hello. Tapos letter I, India, November, Alpha, Othina, Othina. Bisitahin niyo ang website na yan and mag-register kayo. Pagka once available na yung mga vaccines, then they will call you. And then punta ka lang kayo sa website, sa facilities na kung saan kayo i-assign, and then you'll get vaccinated for people who are 65 and above. Okay? So maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. That's why I wrote the song for you. That's why you had to know the truth when you hear this song on the radio. You hear my voice and then
then you'll know that's why this could have been you. In behalf of all the broadcasters at Radio Filipino USA, we would like to thank you for joining us tonight. Always keep us a part of your day. See you again next broadcast.